Malakas ang dagundong ng kulog, kasabay ng biglaang pagbukas ng malaking gate ng mansyon ng mga De Villa. Ang tunog ng mabilis na sasakyan sa basang daan ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Napahinto si Lara sa kanyang pagpupunas ng isang mamahaling florera. Kumabog ang kanyang dibdib. Isa lang ang kilala niyang darating ng ganito kagabi, na parang hinahabol ng kung ano, si Sir Miguel. Kasunod ng malakas na pagkalabog ng pinto ng sasakyan ay ang pagbukas naman ng pinto ng mansyon. At doon, tumambad siya. Si Miguel de Villa, ang kanyang amo. Gusot na gusot ang mamahaling damit, basa ng ulan ang buhok, at amoy na amoy ang mamahaling alak na nainom nito. Pasuray-suray siyang naglakad papasok. Napakagatlabi si Lara. Dapat ay umalis na siya sa sala. Dapat ay nagtago na siya sa kusina o sa kwarto ng mga katulong. Iyon ang nararapat. Ngunit may kung anong pumigil sa kanyang mga paa. Isang hakbang pa lang ni Miguel ay bigla itong nawalan ng balanse. "Sir!" Hindi na nag-isip si Lara. Binitawan niya ang hawak na basahan at mabilis siyang lumapit para saluhin ang amo. Naramdaman niya ang bigat ng katawan nito. Ang init na nagmumula rito. Mas matangkad ito sa kanya. At sa lapit nila ngayon, naamoy niya ng mas malinaw ang alak at ang pabango nitong nanunuot sa ilong. Nag-angat ng mukha si Miguel. Mapupungay ang kanyang mga mata. Ngunit sa ilalim niyon, ay nakita ni Lara ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Hindi ang amo niyang strikto, hindi ang CEO na kinatatakutan ng lahat. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod na pagod at puno ng kalungkutan. "Sino ka?" Pabulong na tanong nito. Ang boses ay garalgal. Si Lara po." "Sir." Inalalayan niya ito paakyat sa malawak na hagdanan. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Tahimik lang siyang nagpaalalay dito. Ramdam ang bigat hindi lang ng katawan, kundi pati na rin ng problema ng lalaki. Pagdating sa kwarto nito, maingat niya itong inihiga sa napakalaking kama. Aalis na sana si Lara nang bigla nitong hawakan ang kanyang braso. Mahigpit? "Wag. Wag mo kong iwan," sabi nito. Parang isang batang natatakot. Pagod na ako. Sa lahat, napatingin si Lara sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Nakaramdam siya ng takot, ngunit mas nanaig ang awa. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Kasal, kumpanya, responsibilidad, sunod-sunod na bulong ni Miguel. Tila kinakausap ang sarili. Hinila siya nito palapit, at sa pagkakataong iyon ay hindi na nakapalag si Lara. Isinubsob ni Miguel ang mukha sa kanyang balikat, at naramdaman ni Lara ang pagkabasa niyon. Umiiyak ba siya? Ang makapangyarihang si Miguel de Villa. Umiyak dahil sa awa. Hinayaan niya ito. Hinaplos niya ang likod nito. Isang kilos na hindi niya dapat ginagawa. Ngunit tila iyon ang kailangan nito sa sandaling iyon. Ang paghaplos ay nauwi sa pananatili. Ang gabi ay lumalim, at ang ulan sa labas ay patuloy sa pagbuhos. Sa isang kwartong puno ng karangyaan ngunit kulang sa init ng pagmamahal, dalawang taong magkaiba ang mundo ang nagtagpo sa isang hindi inaasahang paraan. Ang hangganan sa pagitan ng amo at katulong ay unti-unting nabura. Natunaw sa gitna ng isang gabing puno ng kalasingan, kalungkutan at isang pagkakamaling hindi na mababawi pa. Nagising si Lara sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Saglit siyang napapikit, bago biglang nanlaki ang mga mata. Nasaan siya? Nang makita niya ang pamilyar na kisame ng kwarto ni Sir Miguel, ang mamahaling kumot na nakabalot sa kanyang katawan, ang bakanteng espasyo sa tabi niya. Bumalik ang lahat. Ang nangyari kagabi, isang malamig na takot ang gumapang sa buo niyang katawan. Napabangon siya. Mabilis na pinulot ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. Nanginginig ang mga kamay niya habang isinusuot iyon. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang makaalis bago may makakita sa kanya, bago magising si Sir Miguel. Parang isang anino.
Tahimik siyang lumabas ng kwarto. Naglakad siya sa pasilyo na parang may tinatakasan. Ang bawat yabag ay puno ng takot at pagsisisi. Dumiretso siya sa kusina. Kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat, na walang nangyari, na isa pa rin siyang ordinaryong katulong na nagsisimula ng araw. Kumuha siya ng tasa para magtimpla ng kape, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Halos mabitawan niya ito. Napasandal siya sa lababo, napapikit ng mariin. Ano itong nagawa niya? Isang tunog ng mabibigat na yabag ang narinig niya mula sa pasilyo. Papalapit. Kilala niya ang mga yabag na iyon. Hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Narinig niya ang paghinto nito sa may pintuan ng kusina. Ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, nagsalita ito. Ang boses ay hindi na lasing, kundi malinaw, seryoso, at malamig. Kailangan nating mag-usap. Nakatayo si Miguel sa may pinto ng kusina. Pinagmamasdan ang likod ni Lara. Ang kanyang ulo ay kumikirot dahil sa hangover, ngunit mas matindi ang kirot na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang halo ng pagsisisi at isang damdaming hindi niya mapangalanan. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito, ang pagkakayuko. Hindi ito ang babaeng matapang na sumalo sa kanya kagabi o ang babaeng nagbigay ng katahimikan sa gitna ng kanyang magulong mundo. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang katulong na takot sa kanyang amo. At kasalanan niya iyon sa library. Sabi niya, sinisikap na maging kalmado at kontrolado ang boses. Hintayin mo ako doon. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod na siya at naglakad patungo sa silid-aklatan, ang lugar kung saan niya isinasara ang lahat ng malalaking transaksyon. Ang lugar kung saan ang lahat ay negosyo. Kailangan niya iyon ngayon. Kailangan niya ng pader sa pagitan nila. Pagpasok niya sa library, naamoy niya ang pamilyar na amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy. Nagbigay iyon sa kanya ng kaunting kapanatagan. Nagbuhos siya ng isang basong tubig at ininom iyon. Nang isang lagok, ano ang nagawa niya? Sinamantala niya ang isang inosenteng babae, ngunit habang inaalala niya ang nangyari, hindi lang pagsisisi ang naroon, nandoon din ang alaala ng kapayapaan na naramdaman niya. Isang bagay na hindi maibigay ni Katrina sa lahat ng taon na magkakilala sila. Si Katrina, ang kanyang fiancé. Maganda, matalino, galing sa tamang pamilya, perpekto sa papel. Ngunit ang mga yakap nito ay laging may kalkulasyon, ang mga halik ay may presyo. Kay Lara, kagabi, walang kapalit, mayroon lamang pag-unawa. Pumasok si Lara sa library, nakayuko pa rin. Hindi siya makatingin ng diretso. Isinara ni Miguel ang pinto. Dumagundong ang tunog niyon sa katahimikan. Umupo ka, utos niya. Itinuro ang isang silyang nasa harap ng kanyang malaking mesa. Umiling ito. Okay lang po, sir. Nakatayo na lang po. Napabuntong hininga si Miguel. Lumapit siya. Hindi sa mesa, kundi sa may bintana. Tinalikuran ito. Mas madaling magsalita kung hindi niya nakikita ang mga mata nito. Ang nangyari kagabi, simula niya, ay isang pagkakamali. It was a mistake. Narinig niya ang bahagyang paghikbi sa likuran niya at parang may kung anong tumusok sa kanyang puso. Pero, pagpapatuloy niya, hindi ko gustong isipin mo na wala lang iyon. Hindi ko gustong isipin mo na pinagsamantalahan lang kita. Kasinungalingan. Pinagsamantalahan niya ito, ngunit may parte sa kanya na gustong maniwala na may mas malalim na dahilan. Umarap siya. Gusto ko itong itama, pero hindi sa paraang iniisip mo. Hindi pwedeng maging tayo. Diretsahan niyang sinabi. Alam mo na may fiancé ako. May mga responsibilidad ako na hindi ko pwedeng talikuran. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Lara. Mabilis niya itong pinunasan. Dito na. Ito na ang bahaging magtatakda ng lahat.
Lalakarin niya ang isang mapanganib na daan, pero hindi ko kayang basta na lang kalimutan ang nangyari. Pag-amin niya, ang boses ay bahagyang bumaba. Gusto kong mag-propose ng isang kasunduan, Lara. Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito. Mananatili kang nagtatrabaho dito, sabi niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at parang CEO. Pero sa likod ng mga saradong pinto, magiging atin ang oras. Walang tanong, walang emosyon, walang commitment. Isang kasunduan sa pagitan nating dalawa at walang kahit sino man ang pwedeng makaalam nito. Iyon na iyon. Isang transaksyon. Isang business deal. Iyon lang ang alam niyang paraan para kontrolin ang sitwasyon. Matagal na hindi nagsalita si Lara. Nakatingin lang ito sa sahig. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong tumango. Isang beses lang, isang maliit na tango na sumira sa kung anumang natitirang kadalisayan sa kanilang dalawa. Sa mga sumunod na linggo, sinunod nila ang kasunduan. Sa umaga, siya ang amo, si Lara ang katulong, ngunit sa gabi, kapag tulog na ang buong mansyon, nagiging dalawang taong naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya itong nag-aayos ng kanyang mga gamit, napansin ni Miguel ang luma at pudpud na nitong tsinelas. Kinabukasan, umuwi siyang may dalang isang paper bag. Iniabot niya iyon kay Lara. Nang walang nagsasalita sa kanila, binuksan nito iyon at nakita ang isang simpleng pares ng sapatos. Hindi mamahalin, pero matibay at komportable. Salamat po, sir, pero hindi ko po ito matatanggap, sabi nito. Sinusubukang ibalik sa kanya. Huwag mo akong tawaging sir kapag tayong dalawa lang, sabi niya. Hindi kinuha ang paper bag at ituring mo na lang yan na bahagi ng kasunduan. Isang tawag sa cellphone ang pumutol sa kanilang sandali. Nakita ni Miguel ang pangalan sa screen, Katrina. Agad nagbago ang kanyang mukha. Bumalik ang lamig sa kanyang mga mata. Tumayo siya ng tuwid at sinagot ang tawag. Ang boses ay bumalik sa pagiging isang mapagmahal na fiancé. Hello, babe. Yes, of course, I miss you. When are you coming home? Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pag-atras ni Lara. Dahan-dahan itong kinuha ang paper bag at walang imik na lumabas ng silid. Naramdaman ni Miguel ang pagkawala ng init sa kwarto. Habang kausap si Katrina, ang mga mata niya ay nakasunod sa papalayong anino ni Lara. Nang mawala na ito sa paningin, napansin niyang bigla itong napatigil sa pasilyo. Nakita niyang napahawak ito sa bibig. Tila may kung anong nagparamdam dito ng hindi maganda. Bago ito nagmamadaling tumakbo papunta sa direksyon ng banyo. Napakunot ang noo ni Miguel. Isang bahagyang pag-aalala ang gumuhit sa kanyang mukha habang patuloy na nagsasalita si Katrina sa kabilang linya. Ang pagtakbo ni Lara patungo sa banyo ay hindi natapos sa simpleng pagsusuka. Sa mga sumunod na araw, ang pagkahilo at pagduduwal ay naging palagian niyang kasama tuwing umaga. Isang takot na pilit niyang isinasantabi ang unti-unting lumalaki sa kanyang isipan. Isang takot na may dalang dalawang simpleng salita. Paano kung hindi na niya natiis? Isang hapon, habang namamalengke, palihim siyang bumili ng isang maliit na kahon sa botika. Isinukbit niya iyon sa pinakailalim ng kanyang bayong, na parang isang kontrabandong kailangan niyang itago mula sa buong mundo. Kinagabihan, hinintay niyang manahimik ang buong mansyon. Hinintay niyang mapatay ang lahat ng ilaw. Sa maliit at malamig na banyo para sa mga katulong, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kahon. Sinunod niya ang mga direksyon. Bawat kilos ay mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Inilapag niya ang maliit na puting stick sa sahig. Hindi niya ito kayang tingnan. Napaupo siya sa sahig. Niyakap ang kanyang mga tuhod. 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto, parang bawat segundo ay isang dagok sa kanyang dibdib. Sa wakas, pinilit niyang dumilat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. 2 linya,
Maliwanag. Walang duda. Dalawang pulang linya na sumisigaw ng katotohanang ayaw niyang harapin. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Buntis siya. Magkakaanak sila ni Sir Miguel. Isang bunga ng isang kasunduan. Isang bunga ng isang pagkakamali. Kinabukasan, nagdahilan siyang masama ang pakiramdam para makalabas ng mansyon. Nagpunta siya sa isang maliit na klinika sa kabilang bayan. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya. "Congratulations, buntis ka nga," sabi ng matandang doktora pagkatapos ng ilang pagsusuri. Ngunit may nakita ang doktora sa kanyang mga mata. "Gusto mo bang magpa-ultrasound para makampante ka at makita mo ang baby mo?" Pumayag si Lara. Habang nakahiga sa malamig na higaan, naramdaman niya ang malamig na gel na ipinahid sa kanyang tiyan. Ipinatong ng doktora ang isang maliit na aparato at iginalaw-galaw iyon. Isang itim at puting imahe ang lumabas sa isang maliit na monitor. "Ayan," turo ng doktora. "Ayan ang puso niya. Naririnig mo ba? Isang mabilis, malakas, at ritmikong tunog ang pumuno sa maliit na silid. Dab-dab, dab-dab, dab-dab." Iyon ang pinakamagandang tunog na narinig ni Lara sa buong buhay niya. Napaluha siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Ngunit napakunot ang noo ng doktora. Muli nitong iginalaw ang aparato. "Sandali!" bulong nito. Itinuro nito ang isa pang kumukurap-kurap na tuldok sa screen. Heto pa ang isa. Nanlaki ang mga mata ni Lara. "Dalawa po!" Hindi sumagot ang doktora. Masusi nitong sinuri ang screen. "Teka, isa, dalawa." Itinuro nito ang isa pa. Tatlo. At isa pa, apat. Bumaling ang doktora kay Lara. Ang mukha ay may halong pagkamangha at pag-aalala. "Iha, hindi lang isa ang anak mo. Hindi dalawa o tatlo. Apat sila. You're having quadruplets." Ang mabilis na pintig ng puso sa monitor ay tila lumipat sa dibdib ni Lara. Hindi siya makahinga. Apat? Apat na anak? Paano? Paano niya bubuhayin ang apat na anak? Siya na isang hamak na katulong lamang? Paglabas ng klinika, hindi alam ni Lara kung saan siya pupunta. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na parke. Umupo siya sa isang bakanteng bangko sa ilalim ng isang malaking puno. Hawak niya ang isang maliit na sobre na naglalaman ng resulta ng ultrasound. Nanginginig niyang kinuha ang larawan. Apat na maliliit na tuldok. Apat na pintig ng puso. Apat na buhay. Ang takot ay nandoon pa rin. Malaki at nakakaparalisa. Ngunit habang tinititigan niya ang larawan, may ibang damdamin ang unti-unting umusbong. Isang damdaming mas malakas kaysa sa takot. Pagmamahal. Isang matinding pagmamahal para sa apat na nilalang na ito na hindi pa man niya nakikita ay parte na ng kanyang pagkatao. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Dito. Nandito sila. Hindi na mahalaga ang kasunduan. Hindi na mahalaga ang pagiging katulong niya. Ang mahalaga ay ang apat na buhay na ito. Kailangan nilang malaman ng kanilang ama. Kailangan niyang sabihin kay Miguel. Karapatan niyang malaman. Karapatan ng mga anak nila. Isang bagong tapang ang umagos sa kanyang mga ugat. Hindi na ito para sa kanya. Ito ay para sa kanila. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sinimulan niyang mag-type ng mensahe para kay Miguel. "Sir Miguel, kailangan po tayong mag-usap. May mahalaga po akong sasabihin." Binura niya. Masyadong formal. "Miguel, pwede ba tayong mag-usap?" Binura niya ulit. Masyadong personal. Napabuntong hininga siya. Hindi ito pwedeng idaan sa text. Kailangan niyang sabihin ito ng personal. Kailangan niyang makita ang reaksyon nito. Kailangan niyang ipaglaban ang mga anak niya. Bumalik siya sa mansyon. Ang puso niya ay determinadong kumakabog.
Dumiretso siya sa lugar kung saan nila ginawa ang kanilang kasunduan, ang library. Nakahinga siya ng malalim nang makarating sa tapat ng malaking pinto na gawa sa kahoy. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig ngunit desidido. Kakalampagin na sana niya ang pinto. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa kahoy, ang pinto ay biglang bumukas at hindi si Miguel ang nasa likod nito. Isang babae, matangkad, napakaganda, at nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa lahat ng sahod na natanggap niya sa buong buhay niya. Ang mga mata nito ay matalim. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na parang isa siyang dumi na napadpad sa mamahaling carpet. Ngumiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. "Sino ka?" tanong nito. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "Anong kailangan mo sa fiancé ko?" Nasa loob ng library si Miguel, nakatayo at naghihintay nang marinig niya ang boses mula sa labas. Isang boses na pamilyar. Matamis pakinggan, ngunit para sa kanya ngayon ay tunog ng isang paparating na bagyo. "Anong kailangan mo sa fiancé ko?" Napapikit si Miguel. Bumalik si Katrina. Mas maaga ng isang linggo sa inaasahan. Mabilis siyang kumilos. Binuksan niya ang pinto. At ang eksenang tumambad sa kanya ay tila isang litratong mabagal na gumagalaw. Si Katrina, nakatayo roon na parang isang reyna, matikas at perpekto sa kanyang mamahaling damit. At sa harap nito, si Lara, na parang isang basang sisiw, takot na takot, at hindi malaman ang gagawin. Kinailangan niyang magsuot ng maskara. Mabilis. "Babe!" sabi niya. Isang pekeng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Katrina at niyakap ito. "You're early. You should have told me. I wanted to surprise you," sagot ni Katrina. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok kay Lara. Humiwalay si Miguel sa yakap at lumingon kay Lara. Kinailangan niyang maging amo. Ang malamig at walang pakialam na amo. "Lara, anong ginagawa mo dito? Bumalik ka na sa trabaho mo." Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Lara bago ito mabilis na yumuko. "Pasensya na po, sir." "Ma'am." At sa isang iglap, nawala na ito sa pasilyo. Bumaling si Miguel kay Katrina, na ngayon ay sa kanya na nakatingin. May bahid ng pagdududa sa mukha. "Sino yon? Bago?" Isa lang sa mga bagong katulong, mabilis na sagot ni Miguel. Pinipilit na maging kaswal. "Wag mo na siyang isipin. Halika, I missed you." Ngunit habang akay niya si Katrina papasok sa mansyon, hindi niya maiwasang lumingon sa direksyon kung saan nawala si Lara. Nagsisimula pa lang ang gabi, ngunit pakiramdam ni Miguel ay nasa gitna na siya ng isang digmaan. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Miguel. Umupo si Katrina sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Walang tigil itong nagkukwento tungkol sa mga plano para sa kanilang kasal. Ang mga bulaklak na galing pa sa Europe, ang designer ng kanyang wedding gown, ang listahan ng mga bisitang kilala sa lipunan. And of course, for our honeymoon, I was thinking of the Maldives, or maybe a private villa in Tuscany. "Okay," sagot ni Miguel. Halos hindi nginunguya ang kanyang pagkain. "Okay? That's it? Miguel, darling, are you even listening?" "Of course, I am," sabi niya. Pilit na ngumiti. "Pagod lang ako sa trabaho." Ngunit ang totoo, ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa pinto ng kusina, nag-aalala para kay Lara. Mula nang dumating si Katrina, tila naging anino na lang ito. Tahimik na nagtatrabaho, laging nakayuko. Tila napansin ni Katrina ang kanyang mga sulyap. Bigla itong tumawag sa isang matinis na boses. "Lara." Lumabas si Lara mula sa kusina, nakayuko. "Po, ma'am? My glass is empty." "Refill it," utos ni Katrina. Hindi man lang ito tinitingnan. Mabilis na lumapit si Lara at kinuha ang baso. Ngunit sa pagmamadali, bahagyang nanginig ang kamay nito at kaunting tubig ang natapon sa mesa. "Clumsy," malamig na sabi ni Katrina. "Be careful.
That's a very expensive tablecloth. Pasensya na po, ma'am. Halos pabulong na sabi ni Lara, naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang ulo. Napatikom siya ng kamao sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol si Lara. Ngunit, anong sasabihin niya? Anong karapatan niya? Ang anumang kilos niya ay magiging isang pag-amin. Kaya pinili niyang manahimik, at ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang budhi. Kinagabihan, habang si Katrina ay abala sa isang mahabang business call sa terrace, nakahanap si Miguel ng pagkakataon. Dala ang isang maliit na paper bag. Tahimik siyang pumunta sa kusina. Naabutan niya si Lara na nag-iisa, naghuhugas ng mga huling pinagkainan. Lara, pabulong niyang tawag. Napatalon ito sa gulat. Sir Miguel, mabilis niyang iniabot ang paper bag. Para sa'yo. Binuksan nito iyon at nakita ang isang bote ng prenatal vitamins. Napatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Para sa kalusugan mo. Sabi niya, hindi masabi ang totoong dahilan. Ito ang tanging paraan na alam niya para maipakita ang kanyang pag-aalala. Inumin mo yan araw-araw. Mag-ingat ka. Akmang may sasabihin si Lara nang may marinig silang kaluskos. Mabilis na umatras si Miguel. Sa isang sulok ng pasilyo, nakita niya ang isang anino. Ang anino ni Katrina. Saglit lang itong nagpakita bago muling nawala sa dilim. Ngunit sigurado si Miguel. Nakita sila nito. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Itago mo yan! Bulong niya kay Lara bago siya mabilis na umalis. Na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Kinabukasan, naging mas matalim ang mga mata ni Katrina. Bawat kilos ni Lara ay tila binabantayan nito. Isang hapon, habang si Miguel ay nasa kanyang library, narinig niya ang boses ni Katrina na kausap ang kanilang mayordoma. Manang LV, I want a general cleaning of the staff quarters. Ngayon na. Gusto kong makita na malinis ang lahat. I want to check every room myself. Napatigil si Miguel sa pagbabasa. General cleaning? Alam niyang isa lang itong palusot, isang paraan para makapasok sa kwarto ni Lara. Ilang oras ang lumipas, pumasok si Katrina sa library. May daladalang isang maliit na bote, ang bote ng vitamins. Darling. Sabi nito sa isang matamis, ngunit nang uusig na tono. Look what I found while cleaning. Bakit may ganito sa kwarto ng isang katulong? May sakit ba siya? O baka naman, may itinatago siya? Nagpanggap si Miguel na walang alam. I wouldn't know. Baka sa kanya nga yan. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Siguro nga, ngunit alam ni Miguel na hindi ito naniniwala. Ang laro ay nagsimula na, at si Katrina ay hindi isang taong basta-basta na lang natatalo. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Miguel. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, nakita niya si Katrina sa may hardin, may kausap sa cellphone. Hindi niya marinig ang buong usapan, ngunit sapat ang lakas ng hangin para dalhin sa kanya ang ilang salita. Babaeng yan, alamin mo ang lahat. At bawat galaw. Napanood niya. Habang ibinababa ni Katrina ang telepono, ang mukha ay seryoso at determinado sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alam na alam ni Miguel kung sino ang tinutukoy nito. Napahawak siya ng mahigpit sa kurtina. Dumating na ang reyna at nagsimula na itong manghuli. Sa paglipas ng mga araw, ang bawat sulok ng mansyon ay naging isang kulungan para kay Lara. Ang mga matang mapanuri ni Katrina ay tila nakasunod sa kanya. Saan man siya magpunta, bawat kilos niya ay tinitimbang. Bawat salita ay sinusuri. Ang dating tahanan na may halong pait at tamis ay naging isang lugar ng purong takot. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa master's bedroom, pumasok si Katrina. Nakaupo ito sa harap ng vanity mirror,
Sinusuri ang mga alahas nito. Lara, tawag nito. Hindi man lang siya tinitingnan mula sa salamin. Po, ma'am? Kinuha ni Katrina ang isang napakagandang kwintas na may kumikinang na diamante. This one, sabi nito, itinaas ang kwintas para makita ni Lara. This is a gift from Miguel. Para sa aming engagement. It's priceless. Huwag na huwag mong hahayaang mawala yan o kahit magasgasan man lang. Understand? Opo, ma'am. Naiintindihan ko po, sagot ni Lara. Napalunok. Ang tono ni Katrina ay hindi lang nag-uutos. Ito ay nagbabanta. Iniwan ni Katrina ang kwintas sa ibabaw ng kanyang lalagyan ng alahas bago ito lumabas. Tinitigan iyon ni Lara. Kumikinang, maganda, at malamig. Parang ang may-ari. Sinikap niyang huwag isipin iyon. Kailangan niyang magtrabaho. Ngunit ang pinakamalaking pag-aalala niya ay ang sobre na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit sa kanyang maliit na aparador. Ang sobrang naglalaman ng litrato ng kanyang 4 na anak. Ang katibayan ng kanyang sikreto. Kailangan niyang makausap si Miguel. Kailangan niyang makahanap ng tamang tiempo. Ngunit ang tamang tiempo ay hindi dumating. Sa halip, ang dumating ay isang sigaw. Isang malakas at nakakataranta na sigaw mula sa master's bedroom. My necklace! Nawawala ang kwintas ko. Ang lahat ng katulong, kasama si Lara, ay nagmamadaling umakyat. Naabutan nila si Katrina, na nagwawala, itinuturo ang kanyang vanity table. Nandito lang yon kanina! I left it right here! Sino ang huling pumasok sa kwartong ito? Ang lahat ng mata ay napunta kay Lara. Si Lara po, Ma'am Katrina, sagot ng mayordoma. Si Manang LV, humarap si Katrina kay Lara. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw! Nasaan ang kwintas ko? Ibalik mo sa akin! Hindi ko po kinuha, ma'am. Maniwala po kayo. Umiiyak na sabi ni Lara. Naglinis lang po ako. Liar! Sigaw ni Katrina. Alam kong matagal mo nang tinititigan ang mga gamit ko. Akala mo siguro hindi ko napapansin. Manang LV, halughugin ninyo ang kwarto niya. Ngayon din, walang nagawa si Lara, kundi umiyak habang pinapanood ang mayordoma at 2 pang katulong na nagmamadaling bumaba patungo sa kanilang mga kwarto. Nanatili siyang nakatayo roon. Sa gitna ng silid, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na hinihintay ang hatol. Ang paghihintay ay parang walang katapusan. Bawat segundo ay isang pagdurusa. Hanggang sa narinig nila ang mga yabag na pabalik. Bumalik si Manang LV. Ang mukha ay hindi maipinta. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang nawawalang kwintas na diamante. Saan mo yan nahanap? Tanong ni Katrina. Kahit na alam na niya ang sagot. Sa ilalim po ng unan ni Lara, ma'am. Sagot ng mayordoma, hindi makatingin kay Lara. Parang gumuho ang mundo ni Lara. Hindi! Hindi po totoo yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan doon. Maniwala po kayo. Manahimik ka. Magnanakaw. Sigaw ni Katrina at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lara. Napasubsob si Lara sa sahig. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Bigo. Bigo siyang ipagtanggol ang sarili. Walang naniniwala sa kanya. Ang lahat ay nakatingin sa kanya nang may pandidiri, isang bitag. Ngayon, malinaw na ang lahat. Isa itong bitag na maingat na inihanda ni Katrina. Kasabay ng pagbagsak niya sa sahig ay ang tunog ng pagdating ng isang sasakyan. Bumukas ang pinto sa ibaba. Umuwi na si Miguel. Narinig ni Lara ang mga yabag nito na nagmamadaling umakyat sa hagdan. What's going on here? Anong nangyayari? Tumakbo si Katrina papunta kay Miguel, umiiyak. Miguel, thank God you're here. This girl tried to steal my engagement necklace. Ang magnanakaw. Pumasok si Miguel sa silid. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa umiiyak na si Katrina
sa kwintas na hawak ni Manang LV. At sa wakas, kay Lara, na nakaluhod pa rin sa sahig, wasak na wasak. Tumingin siya kay Lara. At ang nakita ni Lara sa mga mata nito ay hindi awa o pag-unawa. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit pa kaysa sa sampal ni Katrina, pagkadismaya, at isang malamig na pagkasuklam. Totoo ba to, Lara? Tanong ni Miguel. Ang boses ay mababa at puno ng bigat. Umiling-iling si Lara. Hindi makapagsalita dahil sa paghikbi. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit si Katrina. Kinuha ang isang sobre mula sa kamay ni Manang LV, ang sobre ni Lara, ang sobre mula sa klinika. At hindi lang yan, Miguel, sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng tagumpay. Inihagis niya ang sobre sa sahig. Sa harap mismo ni Miguel, kumalat ang mga laman nito. Ang resibo mula sa klinika at ang maliit na itim at puting larawan. Buntis ang babaeng yan. Sinisigurado niya talagang maitali ka niya. Napatingin si Miguel sa maliit na larawan sa sahig. Ang larawan ng 4 na maliliit na tuldok. Nanigas siya. Ang mukha ay hindi maipinta. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at sinalubong nito ang mga mata ni Lara. At sa mga matang iyon, nakita ni Lara ang pagtatapos ng lahat. Ang tiwala ay naging lason, ang pag-unawa ay naging paghuhusga, ang lihim na pagmamahal ay naging isang napakalaking kasinungalingan. Nakatayo si Miguel. Ang mga paa ay tila nakapako sa sahig na gawa sa mamahaling marble. Ang hangin sa silid ay bigla na lang naging mabigat. Halos hindi na siya makahinga. Ang lahat ng ingay ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit at malabong litrato sa sahig. 4 na tuldok, 4 na pintig ng puso. Ang mga salita ni Katrina ay umalingamngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Buntis ang babaeng yan. Sinisigurado niya talagang maitali ka niya. Buntis, ang kwintas, ang vitamins, ang lahat ng palihim na kilos, ang lahat ng pag-aalala niya. Bigla, ang lahat ng iyon ay nagkaroon ng ibang kahulugan sa kanyang isipan. Isang masakit at maruming kahulugan. Hindi ito pag-iingat. Ito ay plano. Hindi ito pagmamahal. Ito ay paninilo. Ang init ng pagkadismaya ay kumalat sa kanyang dibdib na mabilis na naging isang nag-aalab na galit. Galit hindi lang kay Lara, kundi sa sarili niya. Nagpagamit siya. Nagpauto siya. Si Miguel de Villa, na kayang basahin ang intensyon ng pinakatusong business rival, ay naging isang tanga sa kamay ng isang simpleng katulong. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa litrato at tumingin kay Lara, ang babaeng nakaluhod sa sahig, umiiyak. Ay hindi na ang Lara na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa mga mata niya ngayon, isa na itong estranghero, isang mahusay na aktres. Totoo ba? Tanong niya. Ang boses niya ay walang emosyon. Mas malamig pa kaysa sa ulan na nagsisimula ng pumatak sa labas. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Lara nang magtanong siya. Isang munting kislap na umaasang pakikinggan siya. Tumango ito habang umiiyak. Miguel, pakinggan mo muna ako. Magpapaliwanag Huvak, isang salita lang. Ngunit sapat na iyon para patayin ang kislap sa mga mata nito. Tumalikod si Miguel. Hindi niya kayang tingnan ang mukha nito. Ang bawat luha nito ngayon ay parang lason sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang tagumpay ni Katrina. Lumapit ito sa kanya, humawak sa kanyang braso. See, Miguel, I told you. These kinds of people, they will do anything for money. Pagkatapos ay bumaling ito sa mga guwardya na nakaantabay na sa may pinto. Ano pang hinihintay ninyo? Sigaw ni Katrina. Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Palabasin ninyo ang magnanakaw na yan. Dalhin ninyo sa labas. At wala siyang pwedeng dalhin kahit ano. Ang suot lang niya sa katawan niya. Now, 2 unipormadong guwardiya ang pumasok
at marahas na hinawakan ang mga braso ni Lara. Hindi! Maawa po kayo! Sir Miguel, tulungan mo ako! Pagmamakaawa ni Lara, ang mga mata ay nakatutok kay Miguel, naghahanap ng tulong, ng kahit anong awa, ngunit nanatili siyang nakatalikod. Bawat sigaw nito ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang puso, ngunit ang pader ng kanyang pride at nasaktang ego ay mas mataas. Hinayaan niyang mangyari ang lahat. Narinig niya ang pagkaladkad sa kanya palabas ng silid. Narinig niya ang kanyang mga hikbi habang siya'y kinakaladkad pababa ng hagdanan. Narinig niya ang malakas na pagbukas at pagsara ng pinto ng mansyon. Pagkatapos, katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Lumapit si Katrina, niyakap siya mula sa likod. It's okay now, darling. It's over. Ngunit hindi niya maramdaman ang yakap nito. Tinanggal niya ang mga braso nito at lumakad siya patungo sa bintana ng silid. Mula doon, tanaw niya ang malaking gate ng mansyon. At doon, sa ilalim ng rumaragasang ulan, nakita niya si Lara, itinulak ng mga guwardya palabas ng gate na bakal. Bumagsak ito sa basang semento. Walang payong, walang dalang kahit ano. Basang-basa, dahan-dahang nagsara ang mabigat na gate, tila isang hatol na nagsasabing, wala na siyang babalikan pa. Nakita ni Miguel si Lara na sumusubok tumayo. Napahawak ito sa kanyang tiyan. Ang tiyan kung saan naroon ang 4 na tuldok. Ang 4 na rason ng lahat ng ito. Napahawak siya sa bintana. Ang mga daliri ay namumuti sa higpit ng hawak. Napanood niya itong maglakad palayo, pasuray-suray, hanggang sa lamunin na ito ng dilim at ng malakas na buhos ng ulan. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, doon lang niya naramdaman ang isang bagay na mainit na dumaloy sa kanyang pisngi. Isang luha. Isang nag-iisang butil ng luha para sa isang paraisong nawala, para sa isang tiwalang nasira, at para sa isang katotohanang hindi niya kailanman malalaman. Napatikom ang kanyang kamao. Tapos na. Kailangang matapos na ito. Sa labas ng gate, sa gitna ng kawalan, hindi na kinaya ng mga paa ni Lara. Nanlabo ang kanyang paningin. At ang tunog ng ulan ay unti-unting humina sa kanyang pandinig. Ang huling naramdaman niya ay ang malamig at matigas na semento bago siya tuluyang nilamon ng dilim. Isang humaharurot na van ang biglang huminto. Isang lalaking driver ang mabilis na bumaba. Dala ang isang malaking payong. Miss! Miss! Gising! Nang hindi ito sumagot, binuhat ng mabuting loob na driver ang walang malay na katawan ni Lara at maingat na isinakay sa kanyang sasakyan. Nakita niya ang terminal ng bus hindi kalayuan. Doon niya ito dinala. Nakiusap siya sa konduktor ng huling biyahe papuntang Batangas. Tulungan niyo na kuya. Mukhang galing sa malaking problema. Uuwi na yata sa probinsya nila. Ilang oras ang lumipas. Nagising si Lara sa marahang pag-ugoy ng bus. Madilim sa labas. Ang tanging ilaw ay mula sa mga poste na mabilis nilang nilalagpasan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Wala siyang pera. Wala siyang gamit. Wala siyang cellphone. Wala siyang kahit ano. Maliban sa 4 na pintig ng puso sa loob niya, na sabay-sabay na sumisigaw sa gitna ng isang napakatahimik at napakasakit na paglalakbay pauwi. Ang pag-uwi ni Lara sa Batangas ay tahimik. Wala siyang dalang bagahe, walang dalang pera. Ang tanging dala niya ay ang sarili niyang basag na katawan at ang 4 na buhay na kumikislot sa loob ng kanyang sinapupunan. Sinalubong siya ng kanyang ina sa pinto ng kanilang maliit na bahay. Walang tanong, walang paghuhusga. Isang mahigpit na yakap lang ang ibinigay nito sa kanya. Isang yakap na nagsasabing, nandito ka na, ligtas ka na. Sa yakap na iyon bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ni Lara sa buong biyahe. Umiyak siya para sa kahihiyan, para sa sakit, para sa pag-ibig na nawala, at para sa kinabukasang hindi niya alam kung paano haharapin. Ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan.
Ang balita ng kanyang pagbubuntis ay mabilis na kumalat sa kanilang maliit na baryo. May mga matang mapanghusga, may mga bulungang masakit sa tainga. Ngunit ang kanyang pamilya ay naging kanyang pader. Hindi nila siya iniwan. Dumating ang araw ng kanyang panganganak. Ito ay mahirap at mapanganib. Bawat isang pag-iri ay tila isang pakikipaglaban kay kamatayan. Ngunit sa bawat sakit na kanyang nararamdaman, iniisip niya ang 4 na pintig ng puso na kailangan niyang iligtas. At pagkatapos ng maraming oras, isa-isang lumabas ang kanyang mga anghel, 3 malulusog na lalaki, at isang munting babae na naging sorpresa sa lahat. Marco, Mateo, Lucas, at ang bunso, si Lucia. Nang unang beses niyang mayakap ang 4 na maliliit na sanggol, nawala ang lahat ng sakit. Nawala ang alaala ni Miguel. Nawala ang anino ni Katrina. Ang tanging natira ay isang pagmamahal na napakalaki at napakadalisay. Isang pagmamahal na pumuno sa bawat basag na piraso ng kanyang puso. Ang mga sumunod na taon ay isang magulo ngunit masayang panahon. May mga gabing halos hindi na siya natutulog. Nagpapalit ng lampin, nagpapatulog ng isang sanggol, habang ang 3 pa ay sabay-sabay na umiiyak. May mga araw na halos hindi na niya alam kung paano pagkakasyahin ang kakarampot nilang kita para sa gatas at pagkain. Ngunit ang pagiging ina ang nagbago sa kanya. Ang dating Lara na laging nakayuko at takot ay unti-unting nawala. Pinalitan ito ng isang inang palaban, isang inang handang magtrabaho mula umaga hanggang gabi. Nagsimula siyang magluto ng mga kakanin, mga resip na natutunan pa niya sa kanyang lola. Nagtayo siya ng isang maliit na mesa sa harap ng kanilang bahay. Biko, puto, kutsinta. Ang kanyang maliit na negosyo, sa tulong ng kanyang ina, ay unti-unting umunlad. Naging kilala ang kakanin ni Lara sa kanilang lugar. Dahil sa sarap at linis, ang kanyang mga anak ang naging kanyang mundo. Ang 4 na maliliit na mukha ang nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon tuwing umaga at harapin ang anumang pagsubok. Sila ang kanyang 4 na rason para mabuhay. Isang hapon, habang pinapakain niya ang mga bata, na ngayon ay nasa 4 na taong gulang na, biglang nagtanong ang isa sa kanyang mga anak na lalaki, si Mateo. Inay, bakit po kami valapong papa? Napatigil si Lara sa pagsubo ng pagkain. Ang tanong ay simple, galing sa isang inosenteng bata. Ngunit para kay Lara, ito ay isang punyal na bumaon nang diretso sa kanyang puso. Binuksan muli ang isang sugat na akala niya ay naghilom na. Pinilit niyang ngumiti. Ang papa ninyo. Nasa isang malayong lugar siya. Anak, malayo po? Babalik pa po ba siya? Tanong naman ni Lucas. Hinaplos ni Lara ang buhok ng anak. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Pagkatapos ay mabilis niyang iniba ang usapan. Ngunit ng gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang 4 na natutulog niyang anghel, bumalik ang sakit. Bumalik ang alaala ng isang gabing maulan sa mansyon ng mga De Villa. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Mayroon siyang malaking order ng kakanin mula sa isang pamilya sa bayan. Isinakay niya ang mga bilao sa isang tricycle at nagpunta doon para personal na ihatid. Habang nasa biyahe, sinisikap niyang alisin sa isip ang mga tanong ng kanyang mga anak. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Pagdating sa bayan, habang nagbababa siya ng mga bilao, isang sasakyan ang dumaan sa kanyang harapan. Isang itim at makintab na sasakyan. Mamahalin, ang uri ng sasakyan na hindi mo madalas makikita sa kanilang simpleng probinsya. Ngunit hindi lang iyon. May kung anong pamilyar sa sasakyang iyon. Ang tatak, ang anyo. Ito ang uri ng sasakyan na madalas niyang nakikitang ginagamit noon ni. Biglang kumabog ng napakabilis ang kanyang puso. Napatigil siya sa kanyang ginagawa. Ang mga mata niya ay nakasunod sa papalayong sasakyan. Imposible. Bulong niya sa sarili. Nananaginip lang ako. Pilit niyang iwinaksi ang nasa isip. Maraming mayayamang tao sa mundo. Maraming katulad na sasakyan. Ngunit kahit anong pilit niya,
Ang kaba sa kanyang dibdib ay ayaw mawala. Isang kaba na may dalang takot at isang maliit, nakalimutan ng emosyon pag-asa. 4 na taon. 4 na taon na ang lumipas. Para kay Miguel de Villa, ang 4 na taon na iyon ay parang isang mahabang walang katapusang araw. Ang mga umaga ay nagsisimula sa amoy ng mamahaling kape at mga financial reports. Ang mga gabi ay nagtatapos sa lasa ng mamahaling whiskey at katahimikan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng salaming bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng De Villa Tower. Sa ilalim niya, kumikinang ang mga ilaw ng buong Metro Manila. Isang dagat-dagatan ng mga pangarap at ambisyon. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, wala na. Para na lang siyang nanonood ng isang pelikulang paulit-ulit niyang napanood. Ang kanyang kumpanya ay mas matagumpay kaysa dati. Ang kanyang pangalan ay mas kinikilala. Ang kanyang buhay ay perpekto sa paningin ng lahat. Ngunit sa loob, siya ay hungkag. Kinuha niya ang baso ng whiskey sa kanyang mesa at ininom ang natitirang laman. Ang init ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang abutin ang lamig sa loob ng kanyang dibdib. May isang pirasong nawawala sa kanya, isang pirasong tinanggal niya 4 na taon na ang nakalipas, sa isang gabing umuulan. Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas. Pumasok si Katrina, dala ang perpektong ngiti at suot ang isang damit na nagkakahalaga ng sahod ng isang ordinaryong empleyado sa loob ng 1 taon. Darling, bati nito. Lumapit para sa isang halik sa pisngi. Kanina pa kita hinihintay sa baba. Akala ko ba magdi-dinner tayo? May tinatapos lang ako. Sagot ni Miguel. Hindi gumagalaw mula sa pagkakatayo. Napansin ni Katrina ang baso sa kanyang kamay. Miguel, nagiinuman ka na naman? May halong iritasyon sa boses nito. We need to talk tungkol sa kasal. It's been 4 years. 4 na taon na nating pinopospone. What are people saying? Humarap si Miguel. Katrina, hindi ito ang tamang oras. Busy ang kumpanya. Lagi namang busy ang kumpanya. Tumaas na ang boses ni Katrina. Ano ba talaga ang problema, Miguel? Ayaw mo na ba? Kasi kung hindi sa ganun. Putol niya. Ang boses ay pagod na. Okay, we'll talk about it. Soon. Just not tonight. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Alam ni Miguel na hindi ito ang sagot na gusto nitong marinig. Ang ideya ng pagpapakasal, ng pagtayo sa altar kasama si Katrina, ay parang isang sakal sa kanyang leeg. Bumuntong hininga si Katrina, tila sumusuko na. Fine. Kinuha nito ang kanyang purse. May tatawagan lang ako sa labas. Lumabas ito ng opisina. Isinara ang pinto ng may kaunting diin. Sa labas, sa may reception area, nag-aayos ng mga dokumento sa mesa ang tapat na assistant ni Miguel, si Mateo. 10 taon na siyang nagsisilbi kay Miguel. Kilala niya ang kanyang amo. Mas kilala pa marahil kaysa sa sarili nito. At sa loob ng 4 na taon, nakita niya ang unti-unting pagkamatay ng liwanag sa mga mata nito. Dumaan si Katrina sa kanyang harapan, abala na sa kausap sa cellphone. Hindi nito napansin si Mateo habang naglalakad ito patungo sa elevator. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na kailangan ko ng mas mahabang palugit? Narinig ni Mateo na sabi ni Katrina sa kausap. Ang boses ay galit at pabulong. Hindi ninyo ba alam kung gaano kalaki ang utang na loob ng pamilya namin sa inyo? Just give me more time. Malapit na. Malapit na kaming ikasal. Napatigil si Mateo sa kanyang ginagawa. Utang? Palugit? Anong pinagsasasabi ni Ma'am Katrina? Ang alam ng lahat, ang mga Gonzales ay isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bansa. Biglang may naalala si Mateo. Isang alaala mula sa isang maulang gabi, 4 na taon na ang nakalipas. Naalala niya ang eksena sa kwarto. Ang sigawan. Naalala niya ang pagkaladkad kay Lara palabas. At ang pinaka-naalala niya sa lahat ay ang itsura ni Katrina matapos ang lahat.
Habang si Sir Miguel ay nakatingin sa bintana, wasak na wasak, nakita ni Mateo ang isang munting ngiti sa mga labi ni Katrina. Hindi iyon ang ngiti ng isang biktima. Iyon ay ang ngiti ng isang mananalo sa isang sugal, ang narinig niyang usapan sa telepono. Ang alaala ng ngiting iyon. Bigla, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit sa kanyang isipan. May mali. May napakalaking mali sa kwentong alam nilang lahat dahil sa kanyang katapatan kay Miguel. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Mateo. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang paghihirap ng kanyang amo. Kung mayroong sikretong nakatago, kailangan niya itong malaman. Para kay Sir Miguel, kinabukasan, sinimulan ni Mateo ang kanyang sariling imbestigasyon. Ang una niyang ginawa ay hanapin ang mga dating kasambahay na naroon noong araw na iyon. Nalaman niya na ang mayordoma, si Manang LV, ay matagal nang nagretiro at umuwi na sa probinsya nito sa Laguna. Isang araw ng Sabado, hindi nagpaalam si Mateo. Nagmaneho siya papuntang Laguna. Natagpuan niya ang maliit, ngunit malinis na bahay ni Manang LV. Ang matanda ay nagulat nang makita siya. Ngunit nang sabihin ni Mateo ang pakay niya, ang gulat sa mukha nito ay napalitan ng takot. Wala akong alam dyan, Mateo. Sabi ni Manang LV. Nanginginig ang mga kamay habang nagtitimpla ng kape. Halos matapon nito ang mainit na tubig. Manang, para po kay Sir Miguel ito, pakiusap ni Mateo. 4 na taon na po siyang parang patay na naglalakad. Kung may alam po kayo sa nangyari kay Lara, kailangan niya pong malaman. Napayuko si Manang LV at nagsimulang umiyak ng tahimik. Hindi ako pwedeng magsalita, Mateo. Pinagbantaan niya ako. Sino po? Si Ma'am Katrina? Tumango ang matanda. May inutos sa akin si Ma'am Katrina noon. Isang bagay na hindi ko kayang sabihin. Isang bagay na habang buhay kong pagsisisihan. Lunes ng umaga. Ang araw ay sumisikat sa Maynila, ngunit sa loob ng opisina ni Miguel de Villa, isang bagyo ang malapit ng mamuo. Pumasok si Mateo sa opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang brown envelope. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Isang kilos na nagsasabing ang pag-uusapan nila ay hindi para sa pandinig ng iba. Sir, simula niya, ang boses ay matatag. May kailangan po kayong malaman. Nakatayo si Miguel malapit sa bintana. Hawak ang kanyang tasa ng kape. Tumingin siya sa kanyang assistant. Bahagyang napakunot ang noo. What is it, Mateo? Kung tungkol yan sa merger, I'm about to. Hindi po ito tungkol sa kumpanya. Sir, putol ni Mateo. Tungkol po ito kay Lara. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, natigilan si Miguel. Binitawan niya ang tasa sa mesa. 4 na taon niyang sinubukang ibaon ang pangalang iyon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Inilatag ni Mateo ang laman ng envelope sa ibabaw ng makintab na mesa ni Miguel. Isang recorded na confession mula sa cellphone at ilang mga dokumento. Nagpunta po ako kay Manang LV. Sabi ni Mateo. Inamin niya po ang lahat. Pinindot ni Mateo ang play sa kanyang cellphone. Ang nanginginig na boses ni Manang LV ang pumuno sa katahimikan ng opisina. Si Ma'am Katrina po ang nag-utos sa akin. Inutusan niya akong itago ang kwintas sa ilalim ng unan ni Lara. Sabi niya, kung hindi ko gagawin, sisiguraduhin niyang mawawala ng trabaho ang anak kong nasa abroad. Patawarin niyo po ako. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Miguel. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kwintas, isang patibong. At hindi lang po yan, sir. Sabi ni Mateo. Itinulak ang mga dokumento palapit kay Miguel. Nag-imbestiga rin po ako tungkol sa kumpanya ng mga Gonzales. Ang akala po ng lahat, matatag sila. Pero ang totoo, sir, 4 na taon na ang nakalipas. Lubog na sila sa utang. Malapit na silang mabankrupt. Ang kasal ninyo ni Ma'am Katrina, hindi lang po ito kasal. Isa po itong business merger
nasasalo sa kanila. Tinitigan ni Miguel ang mga numero sa papel, mga utang, mga pautang na hindi nababayaran. Ang lahat ay totoo. Ang buong 4 na taon ng kanyang buhay ay isang malaking kasinungalingan. Ang fiancé niya, hindi siya mahal. Kailangan lang siya nito. Ang babaeng pinalayas niya, hindi siya niloko. Siya ang biktima. Wasak. Ang salita ay hindi sapat para ilarawan ang nararamdaman niya. Hinawakan niya ang gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang eksena sa kwarto. Ang mukha ni Lara na puno ng luha, nagmamakaawa. Ang mga mata nitong humihingi ng tulong. At siya, tinalikuran niya ito. Hinusgahan niya ito. Itinulak niya ito sa impyerno. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa opisina. Sinuntok ni Miguel ang salaming bintana. Hindi ito nabasag, ngunit isang sapot ng mga bitak ang gumuhit dito, sumasalamin sa durog niyang pagkatao. Isang sigaw na puno ng sakit, puno ng pagsisisi, ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Kasabay noon, bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina, nakangiti. Darling, I was thinking. Natigilan ito nang makita ang eksena. Si Mateo na nakatayo sa gilid at si Miguel na nakasuntok sa bintana. Ang mga kamay ay nagdurugo. Miguel, what happened? Dahan-dahan lumingon si Miguel. Ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang CEO na pagod. Ang mga mata niya ay mata ng isang hayop na nasugatan, puno ng galit. Kasinungalingan, sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit puno ng lason. Ang lahat, isang malaking kasinungalingan. Ipinakita niya ang mga papel. Ang confession. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Nawala ang kulay sa mukha nito. Miguel, I can explain. Explain? Sigaw niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, isang malakas at buhay na emosyon ang lumabas sa kanya. Explain what? Na ginamit mo ako? Na sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao para lang iligtas ang pamilya mo? Ginawa ko yon dahil mahal kita, Miguel. Ayokong mawala ka sa akin. Umiiyak na sabi ni Katrina. Huwag mong banggitin ang salitang mahal. Sigaw ni Miguel, dinuro ito. Wala kang alam tungkol doon. Ang kasal, tapos na. Ang deal, tapos na. Lahat tapos na. Get out! Miguel, please, he said. Get out. Sa takot, umatras si Katrina at mabilis na lumabas ng opisina. Nang magsara ang pinto, ang lakas na ipinakita ni Miguel ay biglang nawala. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng kanyang magarang opisina. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang mga anak ko. Ang mga salitang iyon ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang litrato. Ang 4 na tuldok. Hindi lang si Lara ang sinaktan niya. Mayroon siyang 4 na anak. 4 na anak na 4 na taon na niyang hindi nakikita. Ang bigat ng katotohanan ay tuluyang dumagan sa kanya. Doon, sa sahig ng kanyang imperyo, umiyak si Miguel de Villa. Umiyak siya na parang isang bata. Umiyak siya para sa lahat ng nawala sa kanya. Umiyak siya habang paulit-ulit na binubulong ang isang pangalan. Lara. Lara. Patawarin mo ako. Lara. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil siya sa pag-iyak. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang duguan ng kamay. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit napalitan na ito ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong layunin. Hanapin mo siya. Utos niya. Ang boses ay basag ngunit puno ng kapangyarihan. Hanapin mo si Lara at ang mga anak ko. Kahit saang lupalop pa ng mundo. Ibuhos mo lahat ng resources ng kumpanya. I don't care how much it costs. Hanapin mo sila para kay Lara. Ang buhay sa Batangas ay may sariling ritmo. Ang pagsikat ng araw ay hudyat ng paggising.
para maghanda ng mga kakanin. Ang tanghali ay abala sa pagbebenta at pag-aalaga sa mga bata. Ang gabi ay para sa pamamahinga at mga kwento bago matulog, paulit-ulit, simple, at payapa. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, may kakaibang nangyayari. Nagsimula ito sa kanyang paninda. Dati, nauubos ang kanyang mga kakanin bago matapos ang hapon. Ngayon, bago pa man sumapit ang tanghali, wala nang natitira. Isang araw, isang babae mula sa kabilang baryo ang bumili ng lahat ng kanyang biko. Naku, ang swerte ko. Tamang-tama, may bisita kasi kami, sabi ng babae. Nag-abot ng bayad na sobra pa sa presyo. Keep the change, ineng. Ang sarap kasi talaga ng luto mo. Nagpasalamat si Lara. Ngunit hindi niya maiwasang magtaka. Tila araw-araw na lang ay may bisita ang kung sino-sino sa kanilang lugar. Pagkatapos, isang gabi, habang malakas ang ulan, nagsimulang tumulo ang kanilang bubong. Isa ito sa mga problemang matagal na niyang pinoproblema. Ngunit wala siyang sapat na pera para ipaayos. Kinabukasan, paggising niya, nagulat siya nang makitang may mga bagong yero na nakasalansan sa gilid ng kanilang bahay at isang karpintero mula sa bayan ang naghihintay sa labas. Magandang umaga po, Aling Lara, bati ng lalaki. Pinapaayos daw po ni Mayor ang mga bahay na nasira ng ulan. Libre po ito. Napakunot ang noo ni Lara. Wala naman siyang natatandaang bagyo. Ngunit sino ba siya para tumanggi sa biyaya? Nagpasalamat siya at sa loob ng isang araw, ang kanilang bubong ay bago na. Pati na rin ang kanilang sirang bakod ay napalitan. Ang mga himalang ito ay nagpatuloy. Isang araw, isang truck ng mga laruan ang dumating sa kanilang baryo, namimigay ng regalo sa lahat ng bata. Ang kanyang 4 na anak ay tuwang-tuwa sa mga natanggap nilang robot at manika. Sa ibang araw naman, may libreng check-up at gamot mula sa isang medical mission na bigla na lang sumulpot. Ang mga kapitbahay niya ay tuwang-tuwa. Napakabait talaga ni Mayor sa atin, sabi nila. Ngunit si Lara, sa kabila ng pasasalamat, ay hindi mapakali. May kung anong bumabagabag sa kanya. Tila lahat ng biyaya ay nakasentro sa kanyang mga pangangailangan. Ang paninda niya, ang bubong niya, ang mga laruan para sa mga anak niya, ang kalusugan nila para siyang nasa gitna ng isang dula. At may isang taong hindi niya nakikita na siyang nagdidirekta ng lahat. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, isa sa kanila, si Lucas, ay nagsimulang ubuhin ng malakas. Nilalagnat ito. Kinabahan si Lara. Dinala niya ito sa maliit na health center ng kanilang baryo. Sinabi ng doktor na kailangan ng bata ng gamot na wala sila doon. Habang nag-aalala si Lara kung saan kukuha ng pera, biglang may dumating na delivery man, dala ang isang supot ng gamot. Para po kay Lucas? Sabi ng lalaki. Bayad na po. Sino po ang nagpadala? Tanong ni Lara. Hindi ko po alam, ma'am. Pinahatid lang po sa akin. Nang gabing iyon, habang binabantayan niya ang natutulog na anak, naramdaman ni Lara na hindi siya nag-iisa. May isang aninong nagbabantay sa kanila. Isang aninong may kapangyarihan at pera na kayang galawin ang lahat para sa kanila. At isa lang ang kilala niyang may ganoong kakayahan. Hindi. Imposible. Bakit siya babalik? At kung babalik man siya, bakit sa ganitong paraan? Bakit hindi siya magpakita? Sa isang maliit na bahay na inuupahan sa kabilang baryo, nakatayo si Miguel sa bintana, nakatanaw sa dilim, sa direksyon kung nasaan ang bahay ni Lara. Hawak niya ang kanyang cellphone. Hinihintay ang update mula kay Mateo na siyang nag-aasikaso ng lahat. Nang matanggap niya ang text na okay na si Lucas, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Ilang linggo na siyang narito sa Batangas. Araw-araw, mula sa malayo, pinapanood niya ang buhay na hindi naging kanya. Nakita niya kung gaano kasipag si Lara, kung paano nito mag-isang pinalalaki ang kanilang mga anak. Nakita niya ang pagod sa mukha nito, ngunit nakita rin niya ang pagmamahal na hindi matatawaran. At ang mga bata,
ang kanyang mga anak. Noong unang beses niyang makita ang apat na naghahabulan sa labas ng kanilang bahay, halos gumuho ang kanyang mundo. Isang Marco na kamukhang kamukha niya noong bata siya. Isang Mateo na seryoso at laging nagbabasa. Isang Lucas na makulit at laging nakangiti. At ang kanyang munting prinsesa, si Lucia, na may mga matang katulad, na katulad ng kay Lara. Ang bawat tawa nila ay isang musika sa kanyang pandinig at isang patalim sa kanyang puso. Ang sakit ng pangungulila ay halos hindi niya makayanan. Gusto niyang lumapit, gusto niyang yakapin sila, gusto niyang magpakilala. Ngunit paano? Anong sasabihin niya? Anong karapatan niya? Matapos ang lahat ng ginawa niya, hindi niya basta-basta pwedeng pumasok sa buhay nila at guluhin ang kapayapaan na itinayo ni Lara. Kaya pinili niyang manatili sa anino. Ginamit niya ang kanyang pera, hindi para bilhin ang kanilang pagmamahal, kundi para gumaan ang kanilang buhay. Kahit sa maliliit na paraan lang, ito ang kanyang penitensya. Ito ang kanyang paraan ng pagtubos. Isang umaga, habang naglalaba si Lara sa labas, nahulog ang isa sa mga bagong damit na binili niya para sa mga bata. Nanginginig siyang pinulot iyon. Napansin niya ang isang bagay na nakakabit sa bakod na bagong gawa. Isang maliit at itim na butones, gawa sa mamahaling materyales. Ang uri ng butones na makikita sa isang mamahaling business suit, tinitigan niya iyon. Pamilyar, napakapamilyar. Dinala niya iyon sa kanyang ilong at inamoy. Isang bahagyang amoy ng pabango ang nanatili doon. Isang pabangong hinding-hindi niya malilimutan. Napatingin siya sa paligid. Ang mga puno, ang kalsada, ang malayong burol. Alam na niya, hindi siya nag-iisa. Nandito siya, hindi na kaya ni Miguel. Ang bawat araw na pinapanood niya sila mula sa malayo ay isang mabagal na pag-torture sa kanyang kaluluwa. Ang makita ang kanyang mga anak na lumalaki nang wala siya, ang makita ang paghihirap ni Lara na dapat sanay siya ang pumapasa ng lahat ng ito ay unti-unting pumapatay sa kanya. Ang penitensya sa anino ay hindi na sapat. Kailangan niyang harapin ang araw. Kailangan niyang harapin ang kanyang pagkakamali. Kahit pa ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkamuhi sa kanya ni Lara. Isang hapon, habang ang araw ay malapit ng lumubog at nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong kapaligiran, naglakad si Miguel. Naglakad siya mula sa kanyang tinutuluyang bahay. Tinahak ang pamilyar na daan patungo sa maliit na bahay kung saan naroon ang lahat ng kahulugan ng kanyang buhay. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa bawat hakbang, mas lumalakas ang kanyang determinasyon. Mula sa malayo, natanaw na niya ang bahay. Nakita niya ang apat na bata na naglalaro sa bakuran, naghahabulan, nagtatawanan, at si Lara, nakaupo sa isang maliit na bangko. Pinapanood sila. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Iyon ang eksena. Ang perpektong eksena ng isang pamilya. At siya ang estrangherong sisira sa kapayapaan na iyon. Huminto siya sa tapat ng kanilang bakod na bagong gawa. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Tumingin lang siya, si Lucia. Ang kanyang anak na babae, ang unang nakapansin sa kanya. Huminto ito sa pagtakbo. At itinuro siya. Inay, may tao po. Napalingon si Lara. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala nang makita niya kung sino ang nakatayo sa labas. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang butones na hawak niya kaninang umaga ay biglang parang nag-init sa kanyang bulsa. Totoong ga. Nandito siya. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking sumira sa kanya. Ang ama ng kanyang mga anak. Mas payat siya ngayon. May mga guhit na ng pagod at pagsisisi sa kanyang mukha na wala dati. Ngunit siya pa rin iyon. Ang tindig, ang mga mata. Si Miguel. Nagkatinginan sila. Sa pagitan nila ay isang bakod na kahoy. Ngunit ang totoong harang ay 4 na taon ng sakit, luha, at mga salitang hindi nasabi.
Tumahimik ang mga bata. Nararamdaman ang bigat sa pagitan ng dalawang matanda. Lumapit sila sa kanilang ina. Nagtago sa likod nito. Ang kanilang mga maliliit na mata ay puno ng kuryosidad na nakatingin sa estranghero. Si Miguel ang unang kumilos. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na gate at pumasok sa bakuran. Bawat hakbang niya sa lupa, kung saan naglalaro ang kanyang mga anak, ay parang isang pagtapak sa sagradong lugar. Huminto siya ilang talampakan mula kay Lara. "Lara," sabi niya. Ang pangalan nito ay parang kalawang sa kanyang dila, matagal na hindi nabibigkas. Ang boses niya ay basag. Tumayo si Lara. Ang unang emosyon na lumabas sa kanya ay galit. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig ngunit malamig. "Paano mo kami nahanap?" "Hindi mahalaga kung paano," sagot ni Miguel. Ang mga mata ay nagsusumamo. "Ang mahalaga, nandito ako." "Para saan? Para muli kaming saktan? Para muli kaming paalisin? Kulang pa ba ang ginawa mo?" Walang salitang makakapantay sa sakit na naririnig niya mula sa boses ni Lara. Walang pagtatanggol. Walang dahilan. Isang bagay lang ang kaya niyang gawin. Dahan-dahan, lumuhod si Miguel de Villa sa lupa, sa harap ni Lara at ng 4 na anak na hindi siya kilala. Yumuko siya. Ang kanyang noo ay halos sumayad sa lupa. "Patawad," sabi niya. Ang salita ay garalgal dahil sa mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako, Lara. Wala akong ibang sasabihin kundi yon. Patawad." Nagulat si Lara sa kanyang ginawa. Ang makapangyarihang CEO nakaluhod sa lupa. "Nalaman ko na ang lahat." Pagpapatuloy ni Miguel, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. "Ang totoo, tungkol sa kwintas, tungkol kay Katrina, tungkol sa lahat. Naging tanga ako, Lara. Naging bulag ako. Pinaniwalaan ko ang isang kasinungalingan dahil mas madaling paniwalaan iyon kaysa harapin ang katotohanan na nahuhulog na ako sa'yo at sa katangahan kong iyon. Sinira ko ang lahat." Itinaas niya ang kanyang mukha. Ngayon, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Hindi ako humihingi na tanggapin mo ako. Hindi ako humihingi na mahalin mo ako ulit. Nandito ako para humingi ng tawad. At para sabihin sa'yo na sa bawat araw sa loob ng 4 na taon, pinagsisihan ko ang gabing iyon. Pinagsisihan kong pinalayas kita." Nakatayo lang si Lara, pinapakinggan ang lahat. Ang galit sa kanyang puso ay nakikipaglaban sa awa. Ang sakit ng nakaraan ay nakikipaglaban sa katotohanang nasa harap niya ngayon, isang lalaking wasak na wasak. "Umalis ka na," sabi ni Lara. Ang boses ay mahina na. "Kailangan ko ng panahon para mag-isip." Tumango si Miguel. Hindi siya nagreklamo. Dahan-dahan siyang tumayo. "Maiintindihan ko." Tumingin siya sa 4 na batang nakatago sa likod ng kanilang ina. Isang mahabang, masakit na tingin. Pagkatapos ay tumalikod siya. "Pero hindi ako aalis sa bayan na to," sabi niya, bago tuluyang lumabas ng gate. "Maghihintay ako, kahit gaano katagal." Napanood ni Lara ang kanyang pag-alis. Ang likod na tinalikuran siya noon ay siya ring likod na naglalakad palayo ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Nang mawala na siya sa paningin, napaupo siyang muli sa bangko. Nanginginig ang buong katawan. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay sa kanyang braso. Si Mateo, ang anak niyang seryoso. "Inay," tanong nito. Ang boses ay puno ng inosenteng pag-usisa. "Yung lalaki po kanina, siya po ba ang papa namin?" Napatingin si Lara sa kanyang anak. At sa tanong na iyon, hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang tanong ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Lara sa loob ng maraming araw. Siya po ba ang papa namin? Paano niya sasagutin ang isang tanong na siya mismo ay hindi alam kung paano haharapin? Tumupad si Miguel sa kanyang sinabi. Hindi siya umalis. Nananatili siya sa inuupahan niyang bahay. Araw-araw, nakikita siya ni Lara mula sa malayo. Hindi ito lumalapit.
Hindi ito nanggugulo, nagmamasid lang. Ngunit ang presensya niya ay nagbago ng lahat. Ang dating payapang ritmo ng kanilang buhay ay nagambala. Isang araw, habang nagtitinda si Lara ng kakanin, nakita niya si Miguel sa kabilang kalsada. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa grupo ng mga mangingisda na nag-aayos ng kanilang mga sirang lambat. Lumapit si Miguel sa kanila. Tinanggal ang kanyang mamahaling relos. Ang CEO ng Maynila, basang-basa ng pawis sa ilalim ng sikat ng araw sa Batangas. Sa ibang araw, nakita niya itong nakikipaglaro ng basketball sa mga kabataan sa kanilang baryo. Tumatawa. Simple. Malayo sa imahe ng lalaking kilala niya, pinapanood siya ni Lara. At sa bawat araw na lumilipas, ang pader ng galit sa kanyang puso ay unti-unting gumuho, na nag-iiwan ng espasyo para sa isang bagay na mas komplikado. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang ina, sinabi niya ang lahat ng kanyang agam-agam. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, inay. Pag-amin ni Lara. Ang isang parte sa akin, galit na galit pa rin. Pero ang isang parte, naaawa ako sa kanya. At higit sa lahat, iniisip ko ang mga bata. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mga kamay. Anak, ang pagpapatawad, hindi iyan para sa taong nakasakit sa'yo. Para iyan sa'yo. Para gumaan ang bigat na dinadala mo. Ngumiti ito. At ang mga bata, sila ang pinakamagaling humusga. Pakinggan mo sila. Kinabukasan, tinawag niya ang kanyang 4 na anak. Mga anak, gusto niyo bang makilala yung lalaking nagpunta dito noong isang araw? Sabay-sabay na tumango ang 4. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad. Inihatid sila ni Lara sa parke ng kanilang bayan. Mula sa malayo, nakita nila si Miguel, nakaupo sa isang bangko, mag-isang nakatingin sa malayo. Tila pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Puntahan ninyo siya, sabi ni Lara sa kanyang mga anak. Ang puso niya ay kumakabog. Huwag kayong mag-alala, nandito lang ako sa likod ninyo. Nag-aalangan man, dahan-dahang lumakad ang 4 na magkakapatid palapit kay Miguel. Naramdaman ni Miguel ang kanilang paglapit. Nag-angat siya ng tingin. Nang makita niya ang 4 na bata na palapit sa kanya, walang kasamang ina, natigilan siya. Ito na ba iyon? Hello po! Bati ni Marco, ang pinakamatapang sa 4. Hello? Sagot ni Miguel, ang boses ay nanginginig. Ang 4 na bata ay umupo sa tabi niya. Pinapalibutan siya, walang nagsasalita. Tinititigan lang nila siya. Sinusuri, si Lucia. Ang bunso, ang bumasag sa katahimikan. Inabot nito ang kamay ni Miguel na may peklat mula sa pagkakasuntok sa bintana. Masakit po? Tanong nito sa malambing na boses. Ang simpleng tanong na iyon ang tuluyang nagpaguho sa lahat ng natitirang pader ni Miguel. Tumingin siya sa kanyang anak na babae at sa lahat ng kanyang mga anak at nagsimula siyang umiyak. Hindi isang malakas na iyak, kundi isang tahimik na pag-agos ng luha ng pagsisisi, ng pangungulila at ng pasasalamat. Hinayaan siya ng mga bata. Hindi sila natakot. Sa halip, si Mateo ay nag-abot sa kanya ng isang panyo. Si Lucas ay tinapik ang kanyang likod. At si Marco ay tumabi sa kanya na parang isang maliit na bantay. Mula sa malayo, pinapanood ni Lara ang lahat. At sa eksenang iyon, naintindihan niya. Hindi na ito tungkol sa kanya at kay Miguel. Ito ay tungkol sa 5 taong nasa bangkong iyon. Ito ay tungkol sa isang pamilyang kailangang mabuo. Makalipas ang ilang linggo, ang pagbisita ni Miguel sa mga bata ay naging regular na. Minsan, tinuturuan niya silang magpalipad ng saranggola. Minsan, nagbabasa siya sa kanila ng mga kwento. Hindi niya minamadali ang mga bagay-bagay kay Lara. Naghihintay siya. Nagpapatunay. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan at pinapanood ang paglubog ng araw, kasama ang 4 na batang masayang naghahabulan sa buhangin, huminto si Miguel sa harap ni Lara.
Wala siyang dalang mamahaling singsing. Wala siyang inihandang magarbong speech. Kumuha siya ng isang mahabang piraso ng damo mula sa gilid. Maingat niya itong hinabi upang maging isang maliit na bilog. Isang singsing na gawa sa damo. Lumuhod siya sa buhanginan. Lara Serrano, sabi niya, nakatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Sinaktan kita, iniwan kita, at wala akong maipapangako kundi isang bagay lang. Nagagawin ko ang lahat sa bawat araw ng nalalabing buhay ko para patunayan na karapat-dapat ako sa pagpapatawad mo, para maging isang mabuting ama sa mga anak natin, at para mahalin ka sa paraang dapat sana'y ginawa ko noon pa. Itinaas niya ang singsing na damo. Will you let me try? Papayagan mo ba akong subukan nating muli? Pakakasalan mo ba ako? Tumingin si Lara sa apat niyang anak na ngayon ay nakahinto na sa paglalaro at nakatingin sa kanila ang kanyang apat na dahilan. Sila ang bunga ng isang pagkakamali, ngunit sila rin ang simbolo ng isang pag-ibig na kayang lampasan ang lahat. Tumingin siyang muli kay Miguel, na nakaluhod pa rin at naghihintay. Sa mga mata nito, wala na ang anino ng CEO. Ang nandoon na lang ay isang lalaking nagmamahal. Dahan-dahan, ngumiti si Lara sa gitna ng kanyang mga luha. Isang ngiting totoo. Isang ngiting puno ng pag-asa. Tumangos siya. Oh, niyakap ni Miguel ang mga binti ni Lara sa sobrang tuwa. Bago tumayo at niyakap ito ng mahigpit, ang apat na bata ay nagsitakbuhan palapit sa kanila, yumakap, at nabuo ang isang malaki at magulong pamilya sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan. Magkahawak kamay silang anim na naglakad pa uwi sa dalampasigan. Nilingon ni Miguel si Lara at ang mga bata. Umuwi na tayo. Bulong niya. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, alam na ni Miguel kung nasaan talaga ang kanyang tahanan. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-iibigan ni Lara at Miguel. Isang taus-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay, mula sa unang patak ng luha, sa bawat pintig ng puso, hanggang sa matamis na tagumpay ng pag-ibig. Naramdaman namin ang inyong mainit na suporta habang isinusulat ko ang kwentong ito. Naging personal na sa akin ang bawat karakter. Naramdaman ko ang takot ni Lara, ang pagsisisi ni Miguel, at higit sa lahat, ang walang hanggang pag-asa na dala ng kanilang apat na munting anghel. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa kilig, kundi tungkol din sa tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Sana po, sa pamamagitan ng kwento ni Lara at Miguel, na ipaalala natin sa isa't isa na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa karangyaan o perpektong sitwasyon. Ito ay isinisilang sa gitna ng mga pagkakamali, pinapatibay ng mga pagsubok, at pinaninindigan sa kabila ng sakit. Ito ay ang pagpili na bumangon, magpatawad, at magsimulang muli, dala-dala ang pag-asang hatid ng bawat bagong umaga. Maraming salamat po sa pag-iyak, pagtawa, at pag-asa kasama namin. Hangad namin na muli kayong makasama sa mga susunod pa nating kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Hanggang sa muli, nagmamahal, Sweet Kilikpeho.